Dati-dati ang gamit namin ay grafting. Ibig sabihin, puputulin mo itong sanga na ito at saka isasaksak dito sa rootstock. Saddle or cleft grafting ang method na ginagamit. Ang problema lang, noong cleft at saka saddle grafting, napakataas na mortality. Nasa mga 30% lang ang survival namin. And one day, merong nagsabi sa akin na mas may effective daw na pamamaraan at ang tawag ay in-arching. At ang in-arching, hindi mo na kailangang putulin yan. Isasaksak mo lang, puputulin mo lang yung rootstock na ito, isisingit siya sa sayon at dahan-dahan niyang aagawin. Ipapakita sa atin na ngayon ni Junjun Salinas, yung ating plant propagator, kung paano yung pamamaraan sa gawa ng in-arching or grafting through in-arching. So itatali mo na, instead na putulin ito, yung rootstock ang kanyang itataas. At susukatin niya. Tatalian mo na. Okay. Susukatin niya. And then ihiwaan yung gilid ng sanga para dyan ipapasok ngayon yung rootstock. And then pagkatapos ay puputulin niya yung rootstock. Pagkatapos putulin, siguruhin na maganda yung pagkaputol at isisingit siya doon sa may sugat na yun. Ang purpose niyan, dahan-dahan niyang aagawin yung sanga na yan from yung sayon, from the mother tree. So ibabalot siya ng plastic para hindi mapasukan ng tubig. And on the 30th day, pagkatapos magawa ito, on the 30th day, hihiwaan ng konti ito para mabawasan yung dependence na ng sayon na ito sa mother tree. At lilipat na rito yung kanyang dependence. On the 45th day, puputulin na siya at ito na lalabas. Ito na siya. So ito na yung rootstock na siningit dito. Ito na yung sayon na siningitan ng rootstock. At ito, after 2 weeks na pahinga, yan, bagong harvest yan. After 2 weeks na pahinga, pwede mo nang itanim sa iyong bukid. So ganyan po kabilis. At ang survival rate nito, amazing. 95 to 98%.